Magandang hapon po sa ating lahat. Sorry. Ulit, take two. Magandang hapon po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contrara sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live. Para dun sa mga friends ko at para dun sa mga followers ko sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube, syempre Team Replay. Pasensya na po at ngayon na naman hapon na naman tayo nakapag-usapang politika. Kasi kanina, may mga inasikaso tayo, mga trabaho. So ngayon, pwede na tayo magkwentuhan at pagkwentuhan natin itong constitutionality ng unprogrammed allocation. Kasi maraming nagtatanong, ano ba yung unprogrammed allocation na yan? Ano ba yan? Ano ba yan, Prof? Ang unprogrammed allocation kasi ganito yan, yung budget, meron ng mga nakalistang mga bibigyan ng pera. Hindi na natin iisa-isahin yun. Pero merong item dyan na mga unprogrammed allocation na kung saan a certain amount is given but it can only be released if it meets conditions. Na for example, merong sapat na pondo, merong bagong revenues. So ito ay barabagang ano to kumbaga sa budgeting ito ay contingency fund. Na inilalagay sa isang ganitong bali ito yung naka-itemize na at iyan ay gagastusin lamang kung ma-meet yung mga trigger requirements. Nag-appropriate ng ilang daang bilyon ang Kongreso sa unprogrammed allocation. Kaya lang vinito ni Presidente ang 92.5 billion doon. So may natira pa din, parang yun ay para sa AFP modernization yata gagastusin at yung iba ay sa basta tatlong items ang iniwanan niya. Meron pa rin. At yung mga ibabayad natin sa mga foreign loans. Kasi ganito po yan, pag meron tayong hiniram o kaya may grant na binibigay sa atin ang ibang bansa o ang ibang bangko like World Bank or ADB, hinahanapan tayo ng counterpart. Hindi naman yan basta-basta nagbibigay ng pera sa pagpapatayo ng daan o pagpapatayo ng irrigation. Kailangan meron tayong counterpart kasi wala namang, kunyari, bibigyan tayo ng ilang bilyon, kailangan meron tayong i-match. So, yung matching fund na yan, kailangan tayo may pagkunan yan. So, itong budget na ito ay nilalagay dyan kung sakaling merong mga project na ma-approve. Kasi hindi pa naman yan approved ng mga projects Nasa pipeline pa lang yan. So kaya may unprogrammed allocation kasi yung pondo na yan ay ilalabas lang, number one, kung may pera na merong revenue. Pangalawa, ay kung may pangangailangan ng isa sa mga halimbawa nito, ay yung bibili ng mga armaments para sa modernization ng IFP na parang in the form of an ODA assistance din, or may mga bibigyan na pera sa atin ng mga bangko, mga na international institutions, pero kailangan natin ng matching fund. So, yun ang serbisyo o alokasyon na tinatawag na unprogram. Ngayon, may mga nag-aatake ng unprogram allocation na unconstitutional. In fact, sa ngayon, meron ng dalawang kinatawan, member of the House, na nag-file na ng complaint ng unconstitutionality sa Supreme Court. Si Representative Egay Irice at si Representative Laila de Lima. So, gusto kong, hindi ako abogado, pero inaral ko to. Para sa akin, yung mga nag-a-attack ng unprogrammed allocation bilang unconstitutional, sa tingin ko hindi nila lubusang nababasa ng tama ang konstitusyon at wini-weaponize lang nila ang legal jargon for political soundbites. They simply shout that UA are unconstitutional. Tapos bigla na lang nilang sasabihin na it follows. So let us be clear. Ginagamit kasi nila yung Article 6, Section 25, number 4 sa saligang batas. Na parang yun ang number 1 na armas. Kasi ang argumento nila, malinaw daw na sinasabi sa saligang batas na kailangan ang budget mo may pagkukunang pera na talaga. Hindi pwede yung i-erase mo pa lang. So, hindi pwede yung unprogram kasi ang unprogram para sa kanila, wala pang pera. Conditional yan So, eto ngayon ang nakasulat sa Article 6, Section 25, number 4. Babasahin ko ha. Makinig po tayo. Etong nakalagay. A special appropriations bill shall specify the purpose for which it is intended,
and shall be supported by funds actually available as certified by the National Treasurer or to be raised by a corresponding revenue proposed therein. So madaling salita, ang sinasabi, ang isang special appropriations bill, kailangan sinasabi ano yung tinutukoy. At kailangan meron ng perang available. Or kaya yung mismong bill na yon ang nagtatalaga kung paano i-raise ang pera. So siyempre sa unang basa, bina-violate nito ang UA, bina-violate ito. Kasi ang UA, ang program allocation, mangyayari lang kapag merong pera na eh. Hindi naman siya revenue generating. Kaya, kailangan meron nang isa-certify ang National Treasurer. Pero merong nitty-gritty dito na malinaw. Ang nakalagay, Special Appropriations Bill. Ang unprogrammed funds are not a Special Appropriations Bill. Sila po ay bahagi ng General Appropriations Act. At itong General Appropriations Act na to, nag-originate ito sa General Appropriations Bill na nanggaling sa National Expenditure Plan ng gobyerno. So para invoke yung clause na sinasabi na ang tinutukoy ay Special Appropriations Bill. Ano ba yung Special Appropriations Bill? Isang bill lang yun na parang ang tutukuyin mo isang bill lang. Ito, ang Special Appropriations, walang Special Appropriations Bill sapagkat ang unprogrammed allocation, provision siya sa General Appropriations Act. So para sa akin, nililigaw. Walang, ah, you know, yung santabi, sana kay Representative Erice at Representative De Lima, parang, parang hindi yata na tayo nagkakaintindihan dito. Diba? So hindi ho siya Special Appropriations Bill. Ang coverage po ng Article 6, Section 25, number 4 ay Special Appropriations Bill. Now, sinasabi ng iba, bakit kasi ilalagay yan dyan? Di sana, kung dadating at meron ng pangailangan, saka gumawa ng Special Appropriations Bill. Kunyari, huwag mo munang isama yan sa GAA. Magkailangan ng gumastos para sa pondo, para sa mga foreign assisted projects, saka na tayo magkaroon ng Special Appropriations Bill para dyan. Yun ang gusto nila. Ang problema doon, meron pong limitasyon at konstitusyon dyan. Paano kung walang pera? Di ba? Paano kung walang pagkukunan? Ay hindi tayo makakakuha ng pondo mula sa abroad dahil wala tayong pang-match. Yun nga ang sinisiguro ngayon ditong GAA na hindi na kailangan magpasa ng Special Appropriations Bill. Kasi sinisiguro na naandun na yan sa GAA. At meron ng mga trigger mechanisms. So it's basically something that is simply a misreading of Section 25-4 of Article 6. Hindi po Special Appropriations bilang naglilikha ng unprogrammed allocation. Siya po ay provision sa isang General Appropriations Act na galing sa General Appropriations Bill, which is not a Special Appropriations Bill. Ngayon, ang isa pang argumento ngayon ng mga nag-oppose, kasi daw, sa Belgica versus Ochoa, lumalabas ang unprogrammed funds ay post-enactment appropriation. Ano ba yung post-enactment appropriation? Kasi yung unconstitutional na diniklara ng Supreme Court doon sa Belgica versus Ochoa, yung mga lump sum appropriation niya na bibigyan ng 10 bilyon ng isang congressman, bahala na siyang magastos, mag-determine. Yun po ay hindi kinatigil ng Korte Suprema. Kasi ang trabaho po ng Congress ay mag-legislate ng budget, hindi mag-implement. So, pag binigyan mo ng 10 bilyon na pork barrel, okay, mayroong post-enactment implementation yun na pakikialaman ngayon ng member ng House o ng Senate na hindi nila trabaho. Ito ngayon ang problema. Lahat ng items under unprogrammed funds, lahat na yan nakalista. Lahat na yan identified. Lahat na yan legislated. Nasa GAA na yan. They are not lump sum pork. Walang post-enactment discretion ang implementasyon.
Kung meron man discretion dyan, nasa executive branch na. Kasi sila yung magdedetermine kung mayroong pera na available, sabi ng National Treasury. At yung mga iba pang mga trigger factors ay masatisfy. At hindi yan pwedeng gastusin sa ibang bagay maliban lang doon sa nakalista na sa GAA. So hindi ni, you know, even if there are unprogrammed appropriations, the budget does not grant politicians or the executive the power to choose beneficiaries or purpose after the fact. Kasi the law itself, the General Appropriations Act, sets the conditions and triggers for release. Excess revenue, my loan proceeds. So grants making them opposite of the pork barrel style of discretionary pools that have been invalidated in Belgica. So, ano ba ang gustong gawin ngayon ni De Lima at ni Erice? Although ako may caveat kasi hindi ko pa naman nabasa yung kanilang dinidemanda pero napaparinggan ko yung mga argumento nila. Ano bang gusto nilang gawin? Na pwede lang mag-authorize ang Congress ng spending kapag may perang sinertify ang Treasury. Wala pong ganyang provision sa konstitusyon. Nag-a-apply lang po yan sa Special Appropriations Bill, hindi po sa General Appropriations Act. And if you know public finance, that is not how it works. Not in the Philippines, not anywhere else in the world. Yung mga kritiko would argue that because unprogrammed funds are not backed by existing cash, they're invalid. Pero ang Korte Suprema sa ibang desisyon, yung Araulio versus Aquino, directly contradicts this theory. The court never said that appropriations require cash on hand. What the court ruled as unconstitutional in the disbursement acceleration program was to spend without an appropriation. Yung gagastos ka ng walang inappropriate. Hindi po nila sinabi na mag-appropriate ka lang kung meron ka ng pera. The court did not say that you could not appropriate without immediately available funds. So unless itong mga kritikong ko, they want to rewrite the Constitution, gusto nilang i-overturn si Raul versus Aquino, they have no doctrinal ground to stand on. So, what then is left? Nothing but political theater disguised as constitutional purity. Sloganeering, pamumulitika. So kung si Representative Erice at si Representative De Lima at ang mga kabayan black and those who agree with them truly believe unprogrammed funds are unconstitutional, then I challenge them to answer with a straight face. Itong tanong na to. Are you arguing that every peso in the GAA must already exist in treasury cash before Congress can authorize this? Kasi because if the answer is yes, then they are attacking not only unprogrammed funds, but the entire architecture of fiscal governance, from bonds to loan-back infrastructure, to grant-supported social programs, even to disaster response financing. So until they can argue that coherently, the claim of unconstitutionality would still remain exactly what it is. Hindi po siya legal conclusion. Siya po ay allegation, it's a political slogan. But nevertheless, like I said, they have every right to go to the Supreme Court. Sana mali ako. Kung tama sila, I will yield. Okay? So yun lamang po ang aking gustong ipaliwanag sa inyo. Alam ko medyo masalimuot yung usapin. Pero ganun talaga. Kailangan po nating pag-aralan yung mga ganyan. Sige. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan, napulok sa mga puso.
at napagbago ako ng pananaw sa buhay lalo na sa usapang pulitikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, "Teach mind, touch heart, and transform lives." Sana nakapagsindaw sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. O sige, bukas po, Sabado at Linggo, wala po tayong usapang politika. Sa Lunes na ulit tayo magkita-kita. Ito po si Professor Tonton Contreras, laging nagsasabing, ingat po tayo lagi. At ang laking ending, UP naming mahal, Ano mo Lasal. Bye for now. See you Monday.